Isang 19 anyos na dalaga ang madalas maghatid sundo sa dalawang estudyante sa school kung saan ako nagtatrabaho. Naging close kami hanggang sa kumakatok na lang siya sa pintuan ng bahay kung saan naman ako ay nakatira. Naging madalas ang kanyang pagtambay sa bahay at dahil doon ay aking naipasok. Pero bago tayo magpatuloy, kung sakaling ikaw ay bago dito sa aking teritoryo at trip mo ang ganitong klase ng kwento, baka naman pa-subscribe or follow naman dyan. Palike na rin ang ating story for today kung hindi naman masama sa loob mo. The Return. Ito ang madalas kong sabihin sa tuwing may babati sa akin na dating kakilala noong ako ay dating janitor at the same time guwardiya na din. Mangyari kasi, merong nag-alok sa akin na sa kanya na lang daw ako magtrabaho bilang janitor din at the same time ay pinakang guwardiya na din. Pero mas maganda ang offer niya sa akin. Kaparehas na rin kasi ng factory ang sahod. Tapos pwede pa akong magstay in dahil may kwarto para sa akin. Bukod doon, malapit lang din sa bahay ng tita ko. Dati pa iyong alok sa akin noong ako ay nasa factory pa. Kaya naman noong ako ay ma-end of contract, tinanggap ko para maiba naman. Total, 10 months akong nasa factory. Nag-recontract kasi ako after 5 months. Tulad sa unang pagiging janitor ko, ganoon pa rin, ang dami ko pa rin nakikilalang naggagandahang dilag. Mapa-single mom, single at yung mga nagiging dalaga kapag malayo ang mga asa-asawa. Ako yung madalas nasa gate kaya naman ang halos lahat na may business sa school na daan sa akin at kung minsan madalas pa nga. Nagiging information center ako doon. At dito ko nakilalang isang 19 anyos na si Jenny. Yaya ng dalawang estudyante na doon nag-aaral sa school. Kinuha niya ang aking phone number para magtanong ng tungkol sa schedule at kung ano-ano pang tungkol sa school para sa mga alaga niya. Pero kung iisipin, hindi naman kailangan dahil nakanote ang schedule ng mga bata sa notebook nila. Kaya naman ang pagkuha niya ng aking number ay naging dahilan upang kami ay magkakilala. Pansinin din kasi ang kanyang forma. Mahilig siya sa masisikip, kaya naman nagbibintugan na parang asado at bola-bolang siopaw, mapaharap man o mapalikuran. At iyon ang isa sa dahilan kung bakit sa kabila ng pagiging mas maitim pa niya sa kayumanggi at itsurang hindi naman gaanong pansinin ay nakuha niya ang aking atensyon. Kumbaga mas okay na kaysa wala. At syempre ay diniskartihan ko pa rin siya na tulad sa isang dalagang Filipina. Madalas kasi siyang maagap bago pa mag-uwian ng kanyang mga sinusundo at ang ginagawa ko naman ay niyayaya ko siyang magmerienda. At sa patuloy na ganoon ang aming setup, bukod sa madalas din kaming magkausap gamit ang cellphone, nagtanong na siya kung saan daw ba ako nakatira. At nang sinabi kong malapit lang, bukas aniya, aagahan ko tapos punta tayo sa inyo. Hindi kami mag-on mga ka-story. Basta simula lang noong ako ay magsimulang siya ay ilibre, parang naging komportable siya sa akin. At ang akala nga ng mga teacher doon ni jowa ko ang babae na iyon. Kinabukasan nga ay nagpunta kami sa bahay. Saglit lang naman dahil may trabaho ako noon. Ginamit ko ang aking break time para lang sa bagay na iyon. Busy lang kasi ako sa school kapag papasok at uuwi ang mga estudyante. Meron kasi doong ibinibilin ng mga magulang. At simula nang malaman ni Jenny ang bahay kung saan ako nakatira, naging madalas ang kanyang pagtambay doon. May paghiga pa nga at feeling at home ang datingan. Ang matindi, siya pa ang may gustong sarado ang pinto at bintana kapag siya ay nandoon. Kaya naman kung ano-anong kalokohan ang pumapasok sa aking kokote. Lalo't kitang-kita ang hulma. Dahil talo pa niya ang suman kung siya ay manamit kung minsan nga gumuguhit pa talaga. Na para bang sadyang niyang ibinabalandra upang mapansin at syempre
okay lang naman sa akin. At ang pagtambay niya sa bahay okay lang din sa kanyang dadalawa kami roon. Ewan ko na lang kung magiging matino pang iyong pag-iisip. Pero sa kabila noon hindi ko naman siya magawang ligawan. Dahil hindi ko alam kung papaano ko didiskartehan ang ganoong sumasama naman sa akin at feeling close ang galawan. Bagay na okay lang naman. Hanggang sa maisipan ko kung ano ang magiging reaksyon niya kung gagawa ako ng bagay na hindi para sa amin. Naiinis na rin kasi ako. Una, nasa bahay siya. Nakikain, nakikitulog sa tanghali at kung minsan may lakad ako hindi ako makaalis dahil biglaan na lang siyang darating. Tapos wala lang. Pwede ba yun? Lugi naman ako tapos hindi naman kami, di ba? Palibhasa kasi, malapit lang din yung lugar niya sa lugar ko. Hanggang sa kumilos ang aking mga kamay. At nang dahil doon ay nagulat siya, napatakbo na animoy nakakita ng multo. Parang galit siya nung umalis sa bahay pero noong wala na siya, siguro mga 30 minutes na, nag-text siya sa akin at sinasabing ayaw niya ng binibigla. Natawa ako dahil doon. Gusto rin pala, basta wag lang bibiglain. Sabi ko, try lang naman yon. Gusto ko lang makita ang gagawin mo. Kasi hindi ko alam kung ano tayo. Para kasing gusto mo dito ka na tumira sa bahay. Ang sabi ko kay Jenny. At sagot naman niya, ano bang gusto mo? Hindi ka naman nanliligaw sa akin. Akala ko pa nga, tropa, ang tingin mo sa akin. Kung gusto mong maging tayo, ligawan mo ako. Sagot ko naman, kailangan pa ba yun? Lagi ka namang nandito sa bahay. Daig pa nga natin ng magjowa. Kung okay sa'yo, di tayo na, para ayos, dagdag ko pa. At ayun nga mga ka-story, ganoon lang kasimple magkajowa. Hipon nga lang, pero ganoon naman talaga eh. At pagkatapos nga ng araw na yun mga ka-story, ayun na. Yung kinabukasan na halos 45 minutes lang yata ang itinagal namin sa bahay ng tita ko. Dahil nakaw ko lang ang oras. Nasa work kasi ako noon at sabi ko kay Jenny na aking bagong jowa pa isa naman. Sagot niya, yun lang naman daw yata yung gusto ko. Sagot ko naman, sa panahon ngayon ikasama na yan sa relasyon, dagdag ko pa. Kung gusto mo rin maging makulay ang ating relasyon, tulungan mo akong lagyan ng kulay. Tapos inaya ko siya sa bahay at sumama naman siya mga ka-story. Pagpasok namin, yung arte niya, noong nasa labas pa kami ng bahay, nag-iba. At daig pa niya ang sinapi ng 10 impact tita kung makagalaw. Kung sa dayo, hindi rin papadarag. At eto, noong palang gumagawa kami ng pasakalye, nadiskubre kong punit na si Jenny. At eto pa mga ka-story, legit pala talaga na merong mahabang tinggol. Alam niyo yung chewing gum o bubble gum? Ginagawa niyo rin ba nung bata kayo na hinahatak niyo ang chewing gum at pinaglalaroan? Ganun yung kay Jenny, mahihila niyo talaga. Di tulad sa iba na parang nahihiya at ayaw lumabas, yung kay Jen, labas na labas. Kung sa tao pa, walang ya, makapal ang mukha. At ayun, sinaglit lang namin ang 1 puntos mga ka-story. Hindi naman kasi ako nagmamadali para hindi siya ma-disappoint. Hindi ko alam kung pang ilan si Jenny. Sa mga naging jowa ko na ang pagitan namin ay kayang lakarin. At alam nyo kung ano ang maganda sa ganoon? Lalo na kung nagawa nyo nang makuha ang nag-iisang kuhol sa gitna ng magulong water lily. Malaki ang tsansa na kapag ginusto nyo, pwedeng mangyari. Lalo na kay Jenny na nakatok na lang sa pinto ng bahay. Noong minsan nga mga ka-story, galing ako ng trabaho. Ginabi na ako ng uwi at pagdating ko sa bahay, bukas yung ilaw. Akala ko nga naiwan kong bukas eh. Pero pagpasok ko, nandoon pala si Jenny. Hindi ko pa nga agad nalaman dahil nasa 2nd floor pala siya. Nalaman ko na lang noong umakyat ako para magpalit. Bagong ligo pa, kaya ayun. Naantala yung pagbibihis ko. Alam niyo mga ka-story, ito ang isa sa maganda kapag binata ka pa. Tapos nag-iisa ka lang sa bahay, tapos may jowa kang yotable. Shays! Kinhawa. Pero alam niyo, hindi naman ako nawawala ng jowa. Yan si Jenny, hindi sa pagyayabang, may kasabay iyan. Hindi ako nawawalan pero nadagdagan kadalasan. Lalo na nung ako nasa EPSA pa sa Cavite, nag-work. Grabe din doon.
Wala akong bisyo na alak, sigarilyo, ni sugal. Maliban sa babae, bagay na sinisigurado ko sa aking sarili na bago ako mag-asawa, no, dapat tapos na ako dyan. Sa dalas niyang nasa bahay, hindi ko na nabilang kung ilang tiyanak na ba ang ngayon ay pagala-gala doon sa bahay ni tita. Dahil laging sa labas ang palabas. Wala din kaming piling oras, mapaumaga, tanghali at maging gabi. At kung ano-anong plaster na rin ang aming tinapos, lalo na nung magbakasyon. Walang pasok yung dalawang bata, wala ring trabaho si Jenny. Ayon kasi sa kanya, kapitbahay lang niya ang mga iyon. At dahil may trabaho ang mga magulang, si Jenny ang kinuhang tagapaghatid at sundo kasama sa bahay kapag wala pa ang mga magulang nung dalawa. Mabuti na lang kapag napunta doon yung number 1 ko, nagkakataong hindi sila nagkakasabay. Pero sa huli, nalaman din ni Jenny. Tinapon niya pa nga yung cellphone ko At doon na siya nagsimulang maglaylon magpunta sa bahay, maliban sa mahabang dila ng kanyang tilapia. Wala namang special sa kanya. At the end of the day, nalaman ko na yung kinakalantari naman niya, yung mga pumalit sa akin doon sa school. Mukhang mahilig talaga siya sa janitor. Eto naman mga ka-story, dati pa. Nagbago na ako.